Hindi ko inakalang darating ang araw na magiging karibal ko ang taong halos kalahati ng pagkatao ko, ang kambal kong si Kira. Simula pagkabata, magkasama kami sa lahat, laro, luha, at pangarap. Pero isang lalaki lang pala ang magiging dahilan kung bakit mabubuwag ang lahat ng iyon. Ako si Kiana Villarreal, 19 years old. Sa lahat ng nakakakilala sa amin, lagi nilang sinasabi na, pareho lang naman kayo. Oo, pareho kami ng mukha, boses, at height ng kambal ko. Pero hindi kami kailanman pareho ng pagkatao. Si Kira ang social era, fashionista, at palaging center of attention. Ako naman, simple lang, mas gusto ko ng tahimik na buhay, books, at drawing kaysa sa mga party. Sa totoo lang, hindi ako naiinggit sa kanya. Pero minsan, napapaisip ako kung bakit lagi siyang mas napapansin. Isang bagong transferee ang dumating sa campus, Aiden Alcaraz. Guwapo, matalino, at tahimik. Yung tipong hindi mo agad malapitan kasi parang may sariling mundo. Nagkakilala kami nang minsang nahulog ang sketchbook ko sa library. Siya ang pumulot at nag-abot. Maganda yung drawings mo, sabi niya, sabay ngiti. Pakiramdam ko, tumigil ang oras. Hindi ko alam kung bakit, pero parang iba ang dating niya sa akin. Ang hindi ko alam, nakita rin pala kami ni Kira. At simula noon, napansin kong bigla siyang nagka-interest kay Aiden. Sa klase, si Aiden palaging tumatabi sa akin. Madalas din siyang nagtatanong tungkol sa sketches ko. Hindi ko naman alam kung may ibig sabihin yun, pero ramdam ko na may connection kami. Pero si Kira, lahat ng paraan ginawa para mapansin siya ni Aiden, make-up, pabango, sobrang effort sa paglapit. One time, narinig ko siyang nagsabi sa mga kaibigan niya. Wala akong pakialam kung magkapatid kami. Hindi ako papayag na maagawan ng lalaki. Doon ako kinilabutan. Kambal ko siya, pero bakit parang handa niya akong kalabanan? Kiana, sabay tayo umuwi. Tanong ni Aiden isang hapon. Bago pa ako makasagot, biglang sumingit si Kira. Sorry, Aiden, hindi pwede. Kasama siya sa akin, sabay hila sa braso ko. Pagkalayo namin, hinarap niya ako. Don't even try, Kian. Sa dami ng lalaki sa mundo, bakit siya pa? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ba pwedeng pareho kaming maging masaya? Dumating ang school event, University Ball. Expected ko na si Kira ang magiging date ni Aiden dahil sa lahat ng effort niya. Pero laking gulat ko nang lumapit si Aiden sa akin. Kiana, will you be my date? Natulala ako, at sa gilid ng mata ko, nakita ko si Kira, namumula sa galit, at may luha sa mata. Mula noon, naging mas malapit kami ni Aiden. Pero naging mas malayo naman ako kay Kira. Madalas ko siyang marinig sa kwarto niya, umiiyak at nagsasalita mag-isa. Hindi siya pwedeng maaga sa akin. Kahit anong mangyari, akin si Aiden. At doon nagsimula ang gulo. Hindi ko alam na may plano siyang gagawin para sirain kami ni Aiden. Isang araw, biglang kumalat ang mga pictures online, ako, nakikipaghalikan sa isang lalaking hindi ko kilala. Nagulat ako. Hindi ko maalala kung kailan iyon nangyari. Hanggang sa may nakapagsabi, si Kira raw ang nasa picture, pero nakapangalan sa akin. Kiana, I trusted you, malamig na sabi ni Aiden bago siya lumayo. Para akong naduraj. Hindi lang dahil nawala siya, kundi dahil mismong kambal ko ang nagtaksil sa akin. Lumipas ang ilang linggo, at halos hindi na kami nag-uusap ni Kira. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin kayang kamuhian siya ng tuluyan. Hanggang sa isang gabi, nagharap kami. Bakit mo ginawa yon, Kira? Tanong ko, umiiyak. Dahil mahal ko siya, sigaw niya. At hinding-hindi ko hahayaang maaga mo ang taong gusto ko. Kambal kita, Kiana, pero mas pipiliin kong mawala ka kaysa mawala siya. Doon ko lang na-realize, hindi na ito simpleng selusan. Ito na ang naging simula ng matinding laban sa pagitan namin. Simula nang kumalat ang mga larawan, hindi na ako tiningnan ni Aiden. Parang lahat ng tiwala niya, nawala. Pero ang pinakamasakit, si Kira ang palaging kasama niya ngayon. At kahit alam kong siya ang may kasalanan, ako ang nagmumukhang masama. Maybe you're not the person I thought you were, Kiana, huling sabi ni Aiden bago siya tuluyang umiwas. Isang gabi, hindi ko mapigilan. Sinundan ko si Kira. At doon ko nakita,
Hindi pala siya masaya kahit kasama si Aidan. Narinig ko siyang nagsasalita habang umiiyak. Bakit ganun? Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang gusto niya. Ikaw pa rin, Kian. Doon ko na-realize, kahit nakawin niya si Aidan, ramdam niyang hindi siya ang tinitingnan nito. Dumating ang pagkakataon. Nagsalubong kami ni Aidan sa library, at bigla siyang nagsalita. Kian, nakita ko ang CCTV. Ikaw nga ang nagsasabi ng totoo. Hindi ikaw ang nasa pictures, si Kira. Nanlamig ako. Pero, bakit hindi ka agad naniwala? Tanong ko, nanginginig. Dahil natakot akong baka mali ako. Pero ngayon, alam kong ikaw ang mahal ko. Nang malaman ni Kira na bumalik si Aidan sa akin, halos baliw na siya sa galit. Hindi mo na ako kailanman mauunahan, Kian. Kung hindi ka mawawala, ako na mismo ang gagawa ng paraan. At dumating ang pinakamasakit na gabi, isang aksidente. Habang pauwi kami ni Aidan, bigla kaming sinundan ng kotse. Bumangga ito sa amin. Huling nakita ko, si Kira ang nasa manibela. Nagising ako sa ospital. Sugatan, nanginginig, pero buhay. Si Aidan. Agad kong tanong. Pero ang boses ng doktor ang sumagot. Siya ang sumalo ng impact. He's in critical condition. Parang gumuho ang mundo ko. At si Kira, nawawala. Hindi siya mahagilap. Makalipas ang ilang araw, natagpuan si Kira. Sugatan din siya, pero buhay. Sa ospital, hinarap ko siya. Bakit, Kira? Worth it ba ang lahat ng ito? Humagulgol siya. Hindi ko sinasadya, gusto ko lang takutin ka. Pero hindi ko gustong madamay si Aidan. Sa unang pagkakataon, nakita ko ulit ang kambal ko, hindi ang kalaban, kundi ang kapatid kong dati kong kakampi. Pagmulat ni Aidan mula sa coma, hawak ko ang kamay niya. Mahina siyang ngumiti. Kiana, sorry, sa lahat. Mahal kita. Naroon si Kira, nakatingin lang. Luhaan siyang lumapit. At ako, Aidan, wala ka man lang bang naramdaman para sa akin? Mahina siyang umiling. Sorry, Kira. Pero kahit anong gawin mo, si Kiana lang ang laman ng puso ko. Para bang pinunit ang puso ko habang nakikita kong unti-unting bumigay si Kira sa harap namin. Kinabukasan, hindi ko na nakita si Kira. Naiwan lang ang isang sulat. Ate, mahal kita kahit kailan. Pero hindi ko kayang mabuhay sa mundo kung saan lagi akong talo. Patawarin mo ako. At doon ko lang natagpuan siya, wala nang buhay, sa tabing dagat na madalas naming puntahan noong bata kami. Habang yakap ko si Aidan, wala akong maramdaman kundi sakit at pangungulila. Oo, nakuha ko ang pagmamahal niya, pero kapalit nito ang pagkawala ng kalahati ng pagkatao ko. Matapos ang lahat, nagdesisyon si Kira na lumayo. Nagpunta siya abroad para magsimula ng bagong buhay. Sa huling yakap niya sa akin, mahina siyang bamulong. Hindi ako susuko na mahalin ka, Kian. Pero this time, pipiliin kong mahalin din ang sarili ko. At doon, sa wakas, naibalik ang pagiging kambal namin. Hindi man nawala ang mga sugat, pero natutunan naming patawarin ang isa't isa. Ako at si Aidan, mas pinili naming dahan-dahan, hindi agad masaya, pero unti-unting naghilom. Lumipas ang ilang buwan. Si Kira, nasa ibang bansa na, nagsisimula ng bagong buhay. Paminsan-minsan, nag-chat-chat siya, at kahit hindi ganoon kadalas, sapat na para maramdaman kong hindi tuluyang nawala ang kambal ko. Ako naman, mas pinili kong manatiling simple. Hindi agad kami naging, kami, ni Aidan. Pero nandyan siya, lagi. Sa mga araw na akala ko mawawala na ako, siya ang naging lakas ko. Minsan, habang magkahawak kami ng kamay, bamulong siya. Kiana, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng panahon, pero sigurado ako sa isang bagay. Ikaw lang ang pipiliin ko. At doon ko na-realize, minsan, hindi mo kailangang maging una sa lahat. Minsan, sapat na kahit huli, ikaw pa rin ang pinili. Wala nang mas matamis kaysa sa paghilom ng sugat, at sa pagbabalik ng pagmamahal, kahit sa gitna ng lahat ng sakit.